Magandang araw po sa inyong lahat. Muli ako po si Lieutenant Colonel Dac Jacinto Baninos, dating nag-serve sa Special Forces Regiment Airborne and codename Vishnu. Okay? Ito na. So, ito na yung inaantay niyong kwento. Okay? Umpisahan natin bakit paano ba ako napasama sa Marawi Siege na yan. Anyway, umpisahan ko siguro ng December 2016 wherein we're hunting down terrorists down in Basilan. However, siguro that time dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi namin sila nahuli, hindi namin sila nakuha. Kaya siguro nung luhaan kaming umuwi at parang feeling failure kami sa nangyaring operation na yan dahil hindi namin nakuha yung objective namin. And in short, ang objective namin nung panahon na yon ay isa sa mga key leaders na na-involve nung Marawi Siege. Kaya po nung after nung December 2016, nakabalik kami. Pagbalik namin ng aming kampo at pumutok po yung Marawi Siege ng May 23, 2017. So, December, January, February, March, April. So, almost 5 months. Narinig naman namin uli yung pangalan nung terrorist leader na yon na hinahunt down namin nung panahon ng 2016. So, pumasok agad sa utak ko na parang andito pala talaga siya. So, buhay pa siya. So, nung ongoing, hindi pa namin alam na akala namin matatapos agad yung gera nung first 2 weeks at parang wala lang. Nalaman lang namin na nandun pa pala yung hinahunt namin na 2016. Pero sa kasamaang palad, marami nang nababalitang namamatay na sundalo at namamatay na kalaban at mukhang hindi pa matatapos ng isang buwan yung kaguluhan sa Marawi. Kaya naka-receive na kami ng warning order wherein assign ako that time sa Special Forces School dahil kailangan ng special unit. And nagkataon naman, ang role ko noon sa Special Forces School, ako yung isa sa mga head ng department kung saan ang kinakandak yung finishing touches ng isang Special Forces operator. Yun ang mission ko, to train Special Forces operators. So meron akong hinahawakang isang class kung saan nandoon si yung mga kakilala nyo, yung mga best friend ni Ann Curtis. Kasi nga yung class na yun, maswerte yun sir kasi yung class na yun, meron silang shooting with Ann Curtis before pumutok yung Marawi Siege. Pangalanan mo na, si Bala. Si Bala. O, yun. Kilala nyo na siguro si Bala. Sikat naman siya. Ang shooting nila noon, sir, ay yung anong tawag nun? Nakalimutan ko yata yung nasa Netflix yun, hanapin nyo na lang. Andun yun. Andun din ako, extra ako dun sa Netflix. Ako yung nagtuturo kay yung malaking tao. Yung malaking tao. Tsaka si kay Ann Curtis din, tinuruan ko na silang humawak ng baril. That time, para medyo realistic yung pelikula nila. So, yun na yun. In short, ongoing yung training ng mga estudyante ko. O is parang, ang estudyante kasi sa Special Forces School ay nag-divide siya by teams. Kumbaga, parang regular SF company na siya wherein nagkataon nga lang na on the student phase sila. So, nung dumating yung warning order na kailangan pala ng Special Forces na unit doon, na-task kami na magbuo ng isa pang kumpanya. And wala nang iba na unang ipapadala kundi yung mga estudyante ko dahil sila nga yung 2 months na lang mag-undergo sila ng combat test mission. Yung combat test mission ay isang test, yun nga, test mission
ayun na yung finale ng training ng Special Forces wherein mag-involve yung grupo na yon sa actual combat o conflict. Okay, bago sila makagraduate. Matatawag mo lang silang full-fledged Special Forces kung nagawa ba nila yon that time, kung na-engage ba sila, kung nagawa ba nila yung mission nila as Special Forces Operators. So, 2 months na lang, parang kulang lang sila na ng ilang units para sa phase na yon. However, dahil dumating nga yung Marawi Siege, mas priority yon. So, sila yung priority rin na dalhin doon. And ang problema, wala silang commander na magdadala kasi by team sila, may mga team leader sila, pero wala silang overall commander, yung company commander nila, para masabi na may maghahawak sa kanila all throughout their operation. So, nung tinanong kami kung sino yung ipapadalo doon, dahil sabi ko nga, may background ako doon sa hinahunt down namin ng 2016 na involved din ngayon, yung hinahunt down din ngayon, madali-dali, ang sabi ko, sumayo ako, sabi ko sa commandant ko na, sir, ako na lang po magdadala. Kahit sabi nila sa akin na, di ba kababalik mo pa lang? Di ba katatapos, wala ka pang 6 months na nandito from your previous operation? Sabi ko, hindi sir, nagkataon kasi na estudyante ko itong mga to, ako nagtitrain sa kanila, siguro mas maganda na ako magdala sa kanila kasi mas makikilala ko sila kahit compared sa kahit sinong opisyal. So, in short, humingi ako ng another week para i-refresh yung tropa natin dahil ang tatahakin namin ay urban warfare. So, kailangan naming mag-refresh ng close quarters combat. Kailangan naming mag-refresh ng live fire maneuvers, na kailangan naming mag-refresh ng extraction under fire para naman na mas kampante tayo at matanggalan ng konting nervyos yung mga kasama natin. After 1 week, come on the 3rd week na, it was June 9, nakangiti pa kami habang sinasakay sa C-130, parang sa isang Special Force Operator. It's a dream come true na maging part ka ng isang ganong klaseng conflict. Bibihira kasi mangyari yan sa stage ko. Ang nakita ko lang is Zamboanga Siege ng 2013 na kami nagsuschooling. Ang sabi namin, sayang wala kami dun. So siguro nung panahon ng Marawi Siege, nasabi namin na ito na ang pagkakataon. Ito na. Sasabak na talaga kami sa ganitong klaseng gera. So lahat excited. Ang sarap sa sumakay C-130. Alas 6 ng umaga, dumating yung C-130 from Villamor Air Base. Loading kami sa Clark. Eventually, dumating kami sa Cagayan de Oro. Hindi kami sinakay sa 6x sa mga military trucks. Sinakay kami sa mga bus. Mga passenger bus, kulay orange. Naka-aircon. Sabi ko, wow, first time i-deploy ako, naka-aircon. Orange na bus. Iyakat kami sa conflict. Kasi hindi namin alam what to expect. Akala namin siguro, pagbaba namin doon, gera na agad. Wala kaming ka-idea. Basta nakakasakay kami sa bus, we were enjoying the moment. Parang, bahala na, maging masaya muna tayo ngayon. Eventually, ginawa, dahil maaga pa kami, lunchtime, pinag-lunch muna kami in the middle, sa isang kampo doon. Sabi nila, pagdilim na kayo papasok. So, okay. Pero, syempre, sa at the back of your mind, andun pa rin yung, ano kaya mangyayari pagpasok mo? Sanay tayo sa enkwentro, sa bundok. Sa bundok, wala pa naman tayong talagang enkwentro na grabe sa urban. So, talagang grabe ang question mark sa amin lahat. Makikita mo yung mga estudyante mo, may iba tumatawa, may iba nagpe-pretend lang na tumawa, may iba na tahimik, may iba na talagang malalayo na yung tingin. So, hindi ko muna sila ginagambala, hindi ko sila inistorbo. Pinababayaan ko lang yung mga bata kasi kumpara sa edad ko that time at sa experience ko, malayo yung agwat namin. Kasi nila ako na yung typical na parang course director nila. So, in charge sa training nila. So, iba doon, karamihan doon, o
karamihan doon, mga nakasama ko na rin sa unit at iba naging team leader ko na. So medyo meron ng attachment, meron na kaming kumbaga alam na namin mag-isip yung bawat isa. Come time na pagdating ng pagdilim, sinakay na ulit kami sa bus. Ito na yung kaba-kaba moments. Kasi madilim, nasa bus ka, paliko-liko paakyat. Habang umaakyat, lumalamig yung klima. Kasi yung Barawi pala, parang Baguio. Malamig. Ngayon, feeling mo, dahil madilim, lalong dumami yung question mark. Kasi wala ka nakikita. Di nga namin alam na pumasok na pala kami sa kampo. Tapos, lumakas na yung putukan. Yun pala, yung putukan na yon 1 kilometer away lang kung saan kami binaba. Yung kampo na yon ay 1 kilometer away lang para sa pinakamalapit na bakbakan that time. And pagbaba namin ng bus, nagulat kami kasi nasabayan namin yung pag-akyat ng mga wounded galing sa main battle area. Nakita namin, inaakyat nila, tapos yung mga wounded, dahil puno yung dispensary sa pinabaan namin, nasa labas lang sila, so nakikita ng mga estudyante ko. Tapos may mga patay din na nasa gilid na ipiprepare na rin for evac. So ang tanong ng mga estudyante ko sa akin, Sir, mamamatay na ba tayo bukas? Sabi ko sa kanila, balik kayo sa bus! Dahil wala pa kaming pupwestuhan sa kampo na yon. Kung pagkabababa lang namin, hindi pa namin alam kung saan kami papatulugin, kung anong direksyon namin. So ginawa ko para makontain ko yung shock na bumubungad dahil narinig mo yung malakas na putukan, may mga wounded na nakatabi sa harap mo, may patay. So hindi mo alam kung anong reaction eh. At ako naman, personally, ang feeling ko that time parang, eto na sa kayabangan mo. Mali yata pinasok mo. Totoo, hindi ako magsasabing matapang ako. Nung nakita ko yung wounded at saka mga patay that time, at saka yung putukan na malalakas, tinanong ko talaga sarili ko, yan kasi Dax, kayabangan mo. Andito ka tuloy. Tuloy natin, Dax. Alam ko na-enjoy mo itong pagkukwento mong ito eh. Pero wala na ako magawa, sir. Wala na akong magawa. Kasi andun na ako eh. Dalawa lang yan pupuntahan yan eh. Sa either mamatay ka o mapahiya ka. Kaya hindi pwede sa akin mapahiya. Kaya okay na, dito na lang ako. Bahala na. Pero anyway, trade naman tayo. Trade naman yung makasama mo. And lahat naman ang gagawin mo na sa plano. Confident pa rin ako na okay kami. So, ginawa nila, parang killing me softly. Pinatulog kami sa kampo na yon, may barracks doon na empty. Doon kami pinatulog ng gabi na yon dahil bukas pa kami ng umaga ipapasok. Kaso, nung gabi na yon, dinig na yung sa 1 kilometro, dinig mo yung putukan ng 50 cal, dinig mo yung mga mortar, dinig mo yung M203. So, paano ka makakatulog doon? Di parang tinotorture ka ng buong magdamag hanggang mag-umaga. Pagdating na umaga, ang vest ng mga tropa, ano pa eh, yung kanya-kanyang vest, kanya-kanyang procure. So, wala yung iba doon, wala pang plates. And bigla na lang dumating galing sa kung saan kami ma-attach na unit. Inisyuhan kami na magagandang vest galing Israel. Parang tuwan-tuwa kami lahat kasi terno-terno kami lahat ng vest. Tapos alam namin na standard yung vest. First time isusuot, bagong-bago, fresh na fresh. So, excited na lahat. Na-focus muna dun sa vest. Ngayon, habang naglilipat ng mga gamit yung mga tropa ko, sa vest nila, inilipat na sa kabilang vest. Umulan ng 50 cal. Ibig sabihin, nagpakawala ng 50 cal yung kalaban. Umaabot kung saan kami kung nasaan. Tumutunog yung lata ng 6x tsaka nung Arbon na mag-escort sa amin. Tapos, tumutunog na parang pelikula na shing, shing, gano'n. Akala ko na pelikula lang talaga eh. Mas malakas pala pag 50 cal. First time ko kasi mahagingan ng 50 cal. So, sa ginawa, minadali yung movement dahil umaabot yung 50 cal. So, saan kami? Sinakay agad kami sa mga 6x, sa mga truck para alisin na kami doon sa area na yon kasi umuulan ng bala.
So, tumahimik na naman. Okay, hanggang dasal-dasal na lang, hanggang papasok, eto na, dinaan kami sa likod. Mahaba-habang biyahe kasi hindi kami direkta eh. Dinaan kami sa backdoor ng main battle area. Eventually, pagdating doon, brinif na ako ng commander ko doon at kung anong gusto nila mangyari. And dinisperse na yung mga teams ko. And good thing naman din, very systematic yung pasok ng tropa namin dahil kumbaga pinakabagong fresh troops yung dumating, hindi agad nila sinabak ng diretsahan yung mga tropa ko. Ang ginawa nila, sinunod nila yon kung sino yung mga na-augment kami sa ang SF teams ko sir, na-augment sa LRCs. So bawat light reaction company meron siyang augmented na 1 SF team. So yun nga, narinig ko, nababasa ko naman na sinasabi nila, supporting we are proudly supporting the operations of the LRCs, and we were doing it very effectively. Noong una, nakasunod lang sila, training lang. So whatever happens, kung kailangan sila ng LRC, tsaka lang mag-forward yung teams. Tapos biglang eventually nung na-immune na yung mga teams ko na SF teams sa LRCs, ayaw na nilang nasa likod. Gusto na ng mga teams nila na yung nagkasabi sa mga company commanders ng LRC na, Sir, kami naman. Ang maganda naman sa mga companies ng LRCs, binibigyan na ng chance mag-grow yung mga teams ng SF that time. Although kasi nga, estudyante sila. Binibigyan sila ng chance, sige, kayo mag-lead. Kasi may mga team leader naman yan. So, sige, kayo naman pumasok ko yan. Hanggang naging maganda na yung operational interoperability ng both. Pagka mag-rest ang lead team ng LRC, mag-rest sila dahil malaki sila. Dahil lang SF, high-powered, mayroon kami mga malalaking machine gun. So, you-hold ng mga SF teams yun. So, ibig sabihin, walang nababakante. Kung mag-move yung isa, forward yung isa, mag-hold yung isa. So, ang ganda ng movement namin, laging ganon. Eventually, nagkaroon ng problema sa akin. Kasi, dahil nasanay na sila na gumagana yung teams on their own, independent, maganda naman yun. Kaso nga, syempre, andun yung parang kuya na iniisip mo kung ano nangyayari sa mga kapatid mo. Hindi rin ako mapakali pag andun lang ako sa TCP. Kaya sabi ko, nag-volunteer ako, sabi ko, Sir, may tropa rin ako. Meron akong dalang sarili kong team. Kung merong critical na mission for the day, pwede bang doon ako sasama na team? Nangat yan trigger finger ng course director. Go ahead. Noong una, okay na ako, sir. Okay na ako na Okay na talaga ako na doon lang ako na bumonitor. Pero nung ang gaganda nung result ng mga enkwentro ng mga bata ko, parang nakakainggit. Pero nagkaroon doon yung takot siya na meron akong isang estudyante na tinamaan sa braso na inivac, eventually naputulan siya ng kamay. So, inassess ko paano nangyari yun. Siyempre nga, sabi ko ngayon, dahil sa critical, masyadong grabe yung dikitan yung away that time, kaya nangyari daw yun. O sabi ko, kung may mga ganyang critical, sabi ko, pwede ba sa mag-volunteer ako? Hindi ako magiging kontra sa inyo. Ang gagawin ko lang, susuportahan ko yung team kung sino yung bibigyan nyo ng critical na mission. Supporting effort lang ako. Pero syempre, at least, meron dagdag firepower, dagdag sniper, dagdag lakas ng loob dahil andyan yung course director niya. So, iba rin yung effect eh. Major ka nun? Kapitan, sir. Kapitan, senior, very senior captain. Yes, senior captain. Ako pinaka-senior na captain. Oo nga, nangangati talaga trigger finger ng senior captain. Senior captain. Kaya, all through I was in operation, pag critical yan, andyan ako. Kung saan man yan. So, lahat ng company commanders ng LRCs, lahat yan nakakasama ko. Kasi, kung sa kanila natoka yung main effort for the day, andun din ako. Andun din yung team ko sarili. Ngayon, may nakakatawang, patawid kami dito ng before siya magmapandi bridge. Nakakatawa kasi nasama kami sa isang force sa kabilang kalsada.
wherein sa kabilang kalsada rin, nandun din yung mga multi-terrorist. Ngayon, nag-request kami dun sa unit na yun ng cover fire kasi kailangan naming tumawid. So, yung team namin tumatawid, kailangan nag-criss-cross kasi open area yung sa amin eh. So, kailangan namin pumunta sa lugar nila para makatawid kami, tapos makabalik kami sa area namin. So, team by team yung tawiran. So, request kami sa gunner nung... spoiler to, spoiler, joke to, joke. Joke. Hindi namin babanggitin ko anong unit. Joke lang. Sige. Hindi, pag sabi namin instructions, para hindi makalusot yung sumisilip-silip na terrorist, sabi namin, Sergeant, kailangan namin ng 10 rounds every 5 seconds. Ang sagot ng gunner, yes sir. So sabi ng 50, meron din siya 50 cal kasi kami ng 50 cal namin naka-dismount that time eh. So siya yung puputok, sabi niya, bug 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 bug. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, bug 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 bug. Eventually, kada 5 seconds na yun yung tawid nung tropa. So pero ang angle niya sa medyo doon sa posisyon ng kalaban. Ngayon po nung last niya 1,000, 2,000, 3,000. Sir, kalaban! Napatingin kami lahat. Kalaban. Sabi namin, ba't di mo pinutukan? Sir, wala pang 5 seconds. True story to, ha? Sabi namin, okay, following orders talaga. Wala. Huwag natin banggitin yung unit. Anyway, tama naman siya. Sinusunod lang yung instruction sa kanya. 5 seconds. Anyway, pagkatapos eventually, naging ganoon yung face namin. Meron pang mga experiences namin dyan. Napakabilis ng mag-adapt ng bawat isa. For example, kinukuha namin isang building. So, naka-in-place kami ng 50 cal para ma-neutralize yung level namin. However, naka-device din yung kalaban na pagka may 50 cal, dahil naka-level nga sa kanila, maghuhukay sila. So, pupuntok sila sa ilalim mo. Eventually, dahil nalaman din namin na naghuhukay sila, ginawa namin, inaakit din namin ang taas ng building. So, yung angle ng 50 cal namin, ganoon na rin. So, kailangan talaga sa gera pala, makikita mo siya na na ang bilis gumana ng mga utak. No? And the good thing is, ang mga sundalo natin, sinasantabi muna nila yung personal nilang buhay. Nagko-focus sila sa mga mission, sa mission nila. So, kailangan ang focus nila ay mission accomplishment. Beyond kahit anong problema sa pamilya, problema sa sarili, hindi sinasantabi nila yon kasi nakafocus sila lahat sa mission. Nakikita mo ang sundalo mo, wounded na, pero ang iniisip pa rin kung paano siya makatulong sa kapwa niya. Kung paano niya masuportahan yung kapwa niya sundalo. So, sa dami namin nakitang ganun, parang ikaw as leader that time, commander ka that time, high moral ka rin eh. Gusto mo rin, nandun ka sa moment na binubuhayan mo yung sakripisyo ng mga tao mo. Therefore, pag nakikita rin ng tao mo na nauuna ka sa kanila, una ka pa sa kanila kung minsan, hindi naman sinasabi na mas matapang ka sa kanila, kundi ini-inspire mo sila na kung anong ginagawa nila, ginagawa mo rin as their commander. Therefore, yung trust, mas malaki eh. And yung confidence na nandyan ka sa tabi nila, mas matindi rin yung epekto. Dahil hesitation, nawawala eh. Nagiging parang game na lang. Parang kung ano yung ginagawa nyo sa training, yun na lang yung ginagawa nyo doon. Move by bounds. So, pero pang minsan asaran, oy, yung commander yun, nauna na, hamulin nyo. Kasi minsan natutuwa ka na eh. Pag sa mission, parang gusto mong i-inspire yung mga tropa mo. Gusto mong mauna doon para sila din, sa mga tao nila, yung gagawin, hindi lang yung inuutos nila, gagawin muna nila. Ginagawin din nila kung anong ginagawa ng mga tao nila. Hindi lang yung, kasi marami ako sa totoo lang, marami ako nakikita comment dyan sa YouTube, sa Facebook. Sabihin nila, official kasi yan eh. Binibigyan lang yan ng kape. Yung tao dyan, nagpapakamatay doon. Hindi ganun. Hindi ganun. May mga moments lang din na ganun ng tema.
Pero usually, the combat commander always stays with his troops kahit anong mangyari. Ano yung mga unang achievements ng mga estudyante mo na very, very proud ka? Unang-unang June. Una sir, yung hinold nila yung isang area. Biro mo ang kumpanya ang number ng kumpanya natin ay nasa 100. 100. So hahawakan nila yung yung isang side, isang kanto ng block para hindi makuha ng mawat kasi usually nag-aagawan eh. Pag gabi sir, pagka inatrasan mo yan, yung kinumagahan yan, may kalaban na agad yan. So, paano makakapagpahinga yun yung mahigit na 80 to 100 na tao mo? Nalalalaban naman ng kinamagahan. Ang ginawa ng teams ko, ang teams ng SF ay 12-man team lang siya. Pero kahit anong atake ng Maute nung panahon na yon, pag yung SF team yung nag-hold ng area, hindi ma-recover ng Maute. Kahit anong attempt nila, hindi nila makuha sa SF team. Habang natutulog yung gegera kinamagahan, yung SF team nagbabantay, hino-hold kung ano yung last position na gain ng gobyerno. Yun yung napaka-efficient na paraan sa 12-man team, babantayan niya yung areas na yan. So we have 6 SF teams. So 6 positions yung hinuhold ng SF that time, sir. 6 positions na kung saan dapat 6 companies yung mag-hold. Oh, lock. Oh, Hindi Kasi sir, ang isang team ng SF that time has 150 caliber machine gun and RPG. May RPG at saka 90 RR. Mabigat pala ang dala-dala mo. Kaya pala Yes, Kaya very confident yung mga teams natin and na mag-hold. Tapos yun lang. Pero eventually syempre yung mga teams na yun, mag-request din sila na sometimes sila rin yung mag-door kicker pag pagod na yung LRC. Sila rin yung magsasabi na, sir, kami naman. Parang maganda na sir yung relationship. Kaya eventually helping hand, tapos ano ba yun sir? Ano na ba yung kwento ko? Mapandi. Yung pinakamatindi dyan sa mapandi. Crossing. Wherein ang ginawa naman ng isang team ko dyan, yun nga sir, using also the 50 caliber machine gun, we were able to neutralize 10 na terrorist na wherein yung kabilang unit namin namulot na lang talaga ng baril doon sa building na recover na lang talaga mga baril sa area na yun. Kasi nga doon sa power nung SF team. One SF team lang natin. Dahil may 50 cal talaga kayo. 50 cal. Pero matindi yun, sir. Ang pinakamatindi doon, sir. Yung tatakbo mo yung 50 cal. Ang From bigat one nun. point to another. May may buhat-buhat yung tripod, may buhat 50 cal, may buhat bala. So talagang takbuhan din talaga. Kung hindi malalakas yung mga bata, hindi rin nila kakayanin yun. Yun yung wala yung LRR tsaka Ranger Wala walang sila, sir. 50 cal talaga na Tumatakbo. tsaka yung unang bugso may dala na agad. May dala na agad. So yun yung unang yun yung unang bugso sa iyo ng Marawi, yung Mapandi. Mapandi, oh. Meron pa naman, sir, yung parang joke time ulit. Pero effect, kasi habang Sige, joke time ulit. hindi naman joke. Totoo, sir. sige. Dito na nakuha yung sir. Yung isang lugar kung saan nagbibisita ko isang team ko wherein nagbi-meeting kami ng mga opisyal. And then narinig ko sa radyo, sabi kasi 'di ba sa military, meron tayong phonetics, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Ngayon, yung mga pangalan ng building that time, pinangalanan niya ng 100, 95, 80, 85. Ngayon, habang nag-uusap kami, biglang narinig ko sa radyo sa kabilang tropa na may target sila sa 81mm mortar nila. Ang target nila, narinig ko talaga, target, building, F5, F5. Ang target nila ay Foxtrot 5 ang target nila. Pero kami ay nasa 8
8-5. Building 8-5. Sabi ko, Anong tribo kaya yun? Parang kami yata yung F5 sa radyo si Harris. F5, F5. Paano ba rin mo? 8-5, 8-5. Hindi nga ako nagkamali. Kami yung lumanding sa amin kasi yung kalaban namin, ang nasa rightmost namin ay building F5. Andoon yung target na sniper ng Abu Sayyaf Maute terrorist do sa building na yung green, tawag namin sa green building. Nasa right side siya. Andito kami sa center sa 8-5. Tapos meron isang mataas high-rise din dito na building na bahay nasa tuktok ng hill. Doon tumama yung 81mm mortar. Pero dahil hindi nga tinamaan yung position ng enemy sniper, ang ginawa namin, tapos may wounded na kami na 3 ron sa kaliwa, ang ginawa namin kahit may mortar at saka may putok sa harapan namin, sabi ko sa dalawang sniper ko, tara, tumawid tayo. Tinawid namin yung open ground papunta sa isang mansion na hill para yun yung overlooking dun sa parang green building. Sa gitna yung 8-5, tapos may daan dito sa gitna. May gilid, may daan sa harap ng ganyan. So, kailangan mo i-cross ito, papunta rito, para makita mo yung green building dito. So, kahit na mortar na kami, na kasama namin, tinakbo pa rin namin. Wala nang choice kasi hindi nila tinamaan yung F5. So, lipat kami dun sa kabilang building. Kami na ang tumira sa sniper dun sa kabila, wherein confirmed yung two enemy snipers killed that day. And wala nang na-snipe na kapitbahay naming tropa. Yan. First episode ng Marawi series ni Vishnu. The Vishnu. Okay, mga joke time mo Pero true.